tayo. Tayo na. Ay isang mapagpalang umaga nga po sa bawat isa. Narito po tayo sa Czech Republic, sa bandang Europa. Dito po ang ating devotion. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagkakataon ito na kami makapaghayag ng salita. Bago po ang lahat ay tayo muna po ay umawit sa Panginoon. Ang sabi po dito sa kanta, sa Diyos nakalaan. Sige po. Masunod lamang kanyang kalooban, napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig, katapatan niya sa buhay ko tiyak, wala na akong ibang sa Diyos nakalaan. Napakabuti ang Diyos na sa akin ay umibig, katapatan niya sa buhay ko'y tiyak, wala na akong ibang paglilingkuran. Buhay ko sa Diyos napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig, katapatan niya sa buhay ko tiyak, wala na akong ibang paglilingkuran. Buhay ko sa Diyos bumibig ko, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, at nakilala namin kayo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil nandiyan kayo palagi para sa amin. At palaging tumatawag sa amin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ama namin Diyos na makapangyarihan, hallelujah. Ama, Panginoon, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon, Panginoon, na kami makapag-aral ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil meron kaming pinagbubulay-bulayan. Nagkakaroon kami ng lakas dahil sa inyong mga salita, Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Ama, hinihiling ko, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, hallelujah. Kayo, Panginoon, ang kumilos, Panginoon, sa aming devotion, Panginoon, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa 8 taon, Panginoon, na pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyong gabay, Panginoon. Hallelujah. Ama, Panginoon, hihiling ko, Panginoon, sa inyong gagamitin, Panginoon, na maghahayag, Panginoon, ng inyong mga salita, Panginoon. Hallelujah.
Panginoon, kayo ang kumilos sa kanyang buhay, Panginoon. Hallelujah. Kayo, Panginoon, ang magbigay ng karunungan, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang kalooban yung alam po, Panginoon. Ang kanyang masambit, Panginoon. Gandi, Panginoon, sa mga makikinig, Panginoon, sa aming live, Panginoon. Hallelujah. Sa mga nanonood, Panginoon, hallelujah. Ama, Panginoon, ano man po, Panginoon, ang marinig nila sa umagang ito, Panginoon. Nawa, tumatak sa kanilang puso't isipan, Panginoon. Hallelujah. Na ang salita niyo ay nagbibigay ng kalakasan, na pag-asa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umaga. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Tunay, Panginoon, na napakabuti, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po uli sa bawat isa. Ako nga po pala si Brother Ken. Andito po kami ng aking kabiyak sa lugar ng Europa, sa bansa po ng Czech Republic. Nais ko lang po magpatotoo sa kabutihan ng Panginoon. Kung aking babalikan yung aking buhay noon, is talagang napakalaki ng kumpara ngayon sa noon. Simula tayo way back 2014, August 5, nung ako'y pumunta ng Taiwan sa edad na 20 anyos dahil sa kahirapan. Alam po natin na sa kahirapan ang nagiging sagot minsan yung pag-iibang bansa, di po ba? Ayun nga po, nung makapunta po ako sa Taiwan nung August 5, 2014, is talagang wala po akong idea about sa ano ba ang ibig sabihin ng Christian. Wala akong idea kung ano ba yung sa simbahan ng mga born again, kung ano yung ginagawa nila doon, kung ano yung kung ano tawag sa mga namumuno na yun. One time is November 1st, 2014 is may nag-invite sa akin sa isang church na Sunday no per Sunday. So kung sa edad ko na 20, medyo siyempre andun na yung homesick pag na OFW. Sumama ko. Yung pagsama ko doon is pag-attend ko sa isang church. Yun na pala yung Door of Faith. Pero yung inabutan ko doon is lilima lang yung attend list. 5 babae. So bali pa, nung matend ako yung lalaki lang noon na umattend. Siyempre, walang idea about sa Christian, walang idea about sa church, kung ano yung mga kondon, is napaisip ako na, ano ba tong church na ito? Lilima lang yung nagsisimba. So, sa madaling salita, hindi na po ako umattend noon kasi, siyempre, hindi pa nakakilala sa Panginoon, talagang walang idea doon, is nanibago ako na ba't tinawag pa church yun, lilima lang naman yung nagsisimba. So madaling sabi, nung the next Sunday po is hindi na po ako umattend. Kaya yun, nagpakasaya ako, pero nung last Sunday ng November is parang na-homesick ako sa may dormitory. Parang merong bumubulong sa akin na pumunta ka ng church. Ayoko siyang kasi parang guni-guni ko lang yan. Pero andun yung emotion na talaga homesick na, pero may bumubulong sa'yo na pumunta ka ng church. At sa trinay ko, kinontak ko uli yung nag-invite sa akin. At nung time na nun, is pumunta ako ng church, is prayer meeting nun At doon ko po na-meet si Pastor Paul po, Masaredo. At salamat sa Panginoon kasi mula nung nakilala ko si Pastor Paul Masaredo is andun na yung pag-attend ko sa andun na yung parang enjoyment sa ako na umattend sa isang gawain na gano'n. Kasi doon ako di ko ina-expect na sa Pinas hindi ko makakakonto. Hindi ko alam masyado yung ibig sabihin nung ano ba yung ginagawa doon sa church. Pero hindi ko na-expect na
na dun sa Taiwan is gagamitin ako ng Panginoon. Kaya laging nang pinanghahawakan ng verse na binigay ni Pastor Paul Masared sa akin na regalo ng Panginoon is yung sa Salmo 37 verse 4. Ang sabi doon, sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan mo at ibibigay niya ang ninanais ng puso mo. Kaya hanggang ngayon is pinanghahawakan ko yung verse na yun. Talagang pag sa Panginoon natin hinanap talaga yung kaligayahan is unlimited siya. Walang yung magugulat ka na lang na natutuwa ka. Yung parang bang nababaliw ka na bigla ka na lang ngingiti kasi dahil yung sa presensya ng Panginoon. Dahil iba talaga pag nagbigay ng saya ang Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Mula nung nakakilala ko hanggang ngayon is sana ba kami dinala ng Panginoon? Di po ba? Yung biyaya po ng Panginoon. Andyan yung pagsubok na dumaraan po sa atin pero patuloy kung hahakbangan po natin is kung magpapatuloy po tayo sa Panginoon, makikita po natin yung kuwan ng Panginoon, yung biyaya niya po sa atin, kung paano siya kumilos sa buhay natin. Kaya salamat po sa Panginoon. Ngayon nga po, darating na November is, 10 years ko na rin po na nakakilala sa Panginoon. At counting pa po na patuloy na susunod sa Panginoon. At yun lang po, salamat po sa Panginoon. Sige po, tinatawagan ko na po ang maghahayag ng salita ng Diyos. Sister Beth po. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Dito po sa amin ay 11:42 na po ng gabi. Maghahating gabi na po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pribilehiyo na patuloy na magamit sa kanyang gawain. Kasi sabi nga po ng aking kabiya, kami po ay kasalukuyang nasa bansang Czech Republic. Nasa kabilang mundo na po ng Pilipinas. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil kahit nasa kabilang mundo kami ay patuloy kaming ginagamit ng Panginoon. Bagamat iba pong church ay naroon po yung laging sinasabi ng Pastor Paul sa amin na kahit saan kami pumunta, basta ang Panginoon ang tinataas at tinatawag kami ng Panginoon ay tumugon kami sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya po kami ay naglilingkod ngayon dito sa bansang Czech Republic. Brno Christian Fellowship po. Wala po siyang significant name. Ang tawag lang po sa kanya ay Christian Fellowship. Ang lugar po namin ay Brno, so pinangalan po siya sa Brno. Brno Christian Fellowship po ang aming pinaglilingkuran ngayon. Ang aking pong topic ngayong umagang ito ay Reigniting Your First Love. Naalala ko po nung nagsisimula pa lamang kaming mag-devotion ay parang dun po talaga ako na in love sa Panginoon. Nung nagsisimula na kaming mag-aral ng devotion. Nung una po akong nakakilala sa Panginoon, ako po ay dumating sa Taiwan, year 2016. Ang nagdala po sa akin sa Door of Faith Church ay si Pastora Jeline. Ay po, nabati ko po si Pastora Jeline. Siya po ang nagdala sa akin sa Door of Faith Church. Siya po ang aking kasabay. Naalala ko po ay hindi niya po ako iniwan nun dahil sabi po ng parents ko sa kanya ay huwag niya akong iiwan. Kaya kahit saan po pumunta si Pastora Jeline ay lagi niya po akong kasama. At yun nga po yung naging daan kung paano ko nakilala ang Panginoon. At yung devotion po, nung nag-start po ang devotion, ako po ay sa dorm pa nakatira at matyaga po kaming sinusundo ng Pastor Paul sa dorm tuwing alas 5 or 5:15 para po mag-devotion sa church. Pag po kami ay wala po kami masakyan. So sinusundo niya po kami doon. At nung tumira po ako sa church ay tuwing umaga po ay lagi niya kaming ginigising ng 5:30. Maririnig na po namin ang kanyang boses na nagtatawag na po siya. Iniisa-isa niya po ang aming mga pangalan. Kaya doon ko po naunang inibig ang Panginoon nung devotion po. Kaya salamat po sa Panginoon. Makipagbukasan nga po kayo sa akin sa aklat ng Revelation, Pahayag, chapter 2, verses 1 to 7.
Ano po? Pahayag chapter 2, verses 1 to 7. Yan. Ang nilagay ko po dito ay reigniting your first love. Alalahanin yung unang pag-ibig natin sa Panginoon. Ano po? Minsan, kadalasan, sa sobrang busy natin sa paglilingkod sa Panginoon ay nakakalimutan natin kung sino nga ba yung pinaglilingkuran at kung sino nga ba yung iniibig natin. Ano po? Minsan, busy na lang tayo sa ginagawa. Minsan, sobrang focus na lang tayo. Nakakalimutan natin yung pag-ibig. Bakit nga ba tayo naglilingkod kundi sa pag-ibig ng Panginoon? Ano po? Sabi ay ang church daw ng Efeso ay ang loveless church na wala ng pag-ibig sa Panginoon. Dahil ito ay sulat para sa iglesia ng Efeso. Letter for the Church of Ephesians. Sabi po dito sa chapter 1, isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia ng Efeso. Ito ang mensahe ng may hawak ng 7 bituin sa kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Chapter 2 ay verse 2, alam ko ang mga ginawa ninyo pati na ang pagsisikap at pagtitiyaga ninyo. Alam ko rin na hindi ninyo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinisiyasat ninyo ang mga nagpapanggap na apostol at napapatunayan ninyo ang mga sinungaling sila. Verse 3, tiniis ninyo ang mga kahirapan dahil sa pananampalataya nyo sa akin at hindi kayo nanghina. 4, ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Ang pag-ibig nyo sa akin ngayon ay hindi na tulad ng pag-ibig nyo sa akin ngayon, ay hindi na tulad ng dati. Alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya. Magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at gawin muli ang mga dati ninyong ginagawa. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang inyong ilawan. 6. Ngunit ito ang gusto ko sa inyo. Kinasusuklaman ninyo ang mga ginagawa ng mga Nicolaita na kinasusuklaman ko rin. 7. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na espiritu sa iglesia. Ang magtatagumpay ay papayagan kong kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Ang punong ito ay nasa paraiso ng Diyos. Ito po. Ano po? Sabi po doon sa verse 2 to 3, inaalala ng Panginoon yung mga natin, pagsisikap at pagtitiyaga. Nandun yung appreciation ng Panginoon sa bawat ginagawa natin. Ano po, nandun yung Jesus commands our hard work. Ano po, lagi niyang inaalala yung hard work natin para sa Kanya. Ngunit, nandun din yung sabi nga dito, di ba? Inaalala niyo yung pagsisikap, pagtitiyaga, sa 3, pagtitiis ng kahirapan. Ngunit sa 4, sinabi sa 4, ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. May mga ayaw din ng Panginoon sa ginagawa natin. Minsan sa sobrang focus natin doon sa ginagawa natin, hindi natin nakikita yung kalugod-lugod pa ba sa Panginoon? Kanais-nais pa ba sa Panginoon? Po? Kasi doon na lang tayo nakapokus sa para sa Panginoon. Para sa Panginoon. Pero, yung para sa Panginoon, minsan hindi na pala siya kalooban ng Panginoon. Nakakalimutan natin, tanungin ng Panginoon kung nais pa ba ng Panginoon gawin natin. Napakahirap isipin, lalo na kapag nandun sa mundo ng kasalanan. Nandun tayo sa mundo ng kasalanan. Ang hirap, sabi ko nga, binibigyan tayo ng Panginoon ng wisdom, ng knowledge, pero kapag nasasayahan na tayo doon sa rest, kasi minsan sa buhay Kristiyano, parang minsan gusto natin magpahinga, napapagod, dahil dumaan ako sa kapaguran, po. Siguro dahil nakalimutan ko na yung pinaglilingkuran ko pala ay mahal ko. Po. Nung nasa Taiwan ako ay talagang sinubok ng Panginoon yung paglilingkod ko. Unti-unti sa church ng Daliao ay, naiyak ko. Sa church ng Daliao ay nababawasan kami unti-unti.
Tapos, lalo akong sinubok ng Panginoon nung dinala ako sa lugarin ng Tainan. Na halos hindi na ako nakakapagsimba, na halos nakakalimutan ko na naglilingkod ako sa Panginoon. Kasabay pa noon ay feeling ko ay, Lord, kinalimutan niyo na ba ako? Yun pala, ako yung lumimot sa Panginoon. Naging masaya ako dun sa comfort zone na ginagalawan ko, na nakalimutan ko na may nagmamahal sa akin at minamahal ako kundi ang Panginoon. Ano po? Pasensya na po. Thank you. Ano po, sabi ko ay, nawala yung pag-ibig ko sa Panginoon. Tuwing nakakaramdam ako ng kapaguran, ay kailangan isipin natin na, paano nga ba natin unang inibig ang Panginoon? Nung bago ako umalis ng Taiwan, papunta dito sa Czech, dahil po ako ay mula Taiwan, papunta ng Czech, ay binigay ng Panginoon itong aklat na ito sa akin. Sabi dito, ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Ang pag-ibig niyo sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati. Nawala yung init. Nawala yung init ng paglilingkod ko sa Panginoon bago ako umalis. Pero sabi nga ay, kung sa Panginoon ka, ay patuloy kang gagamitin ng Panginoon. Dahil pagrating ko naman po dito sa bansang Czech Republic, ay tinatawag ako muli ng Panginoon. Na tinakbuhan ko rin ulit. Dahil doon sa pinanggalingan ko, Pilsen, from Brno to Pilsen ay 7 hours po. So, nagkaroon po ako ng struggle na magsimba dahil 7 hours ang biyahe ko every Sunday. Ang ginawa po ng Panginoon ay dinala ako dito sa lugarin ng Brno. Nag-start po ako ng Bible study sa Pilsen. Kasama ko po ang mga kapatid natin sa JIL, pero nagkaroon po kami ng konting aberya dahil po nag-iiba na po yung takbo ng kapwa ko mananampalataya. So, sabi namin ay itigil namin yung ginagawa namin. Pero sabi ng Panginoon ay hindi. Kaya ngayon po ay nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil dinala niya ako muli sa kanyang gawain kung saan ay tinataas ang kanyang pangalan. Doon ko naisip na, oo nga no, nawala yung una kong pag-ibig sa Panginoon. Dahil naalala ko yung devotion, kung paano kami ginigising, kung paano kami ginigising ng Panginoon, kung paano kami gumigising tuwing umaga. Yun yung first love ko sa Panginoon. Doon ko unang narinig yung mga series, yung mga devotion na nagpa-inlove sa akin sa Panginoon. Kaya sabi nga dito, na-forsake ko yung love na nagkaroon ako at first. Ano yung gusto ng Panginoon na gawin natin? Sabi dito ay sa 5, alalahanin. Alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya, magsisi kayo sa kasalanan ninyo at gawing muli ang dati nyong ginagawa. Sabi dito ay remember, alalahanin, repent and return. Yun yung ginawa ko. Hindi po mag-return sa kasalanan, kundi mag-return kung paano ko iniibig ang Panginoon. Kung paano ako naglilingkod sa Panginoon. Yun yung nais ng Panginoon na gawin ko. Remember, repeat, and return. Kaya lagi ko pong iniisip na first love ko ang Panginoon. Palagi. Kung paano ko siya inibig, yun yung pag nakakaramdam ako ng kapaguran, ay yun yung iniisip ko. Kaya sabi ko nga ay hindi lang pala para sa mga baguhang Kristiyano yung yung repent and return. Kasi sabi nila repent, para lang daw yun sa magsisisi. Pero kung kung nakalimutan mong mahal mo ang Panginoon, nandun yung aalalahanin mo, irerepent mo yung mga nagawa mo at babalik ka sa Kanya. Kasi pinanghahawakan ko rin yung sinabi sa akin ng Pastor Paul na once nahawakan ng Panginoon, ay hindi Kanya na bibitawan pa. Sabi dito, ngunit ito ang gusto ko sa inyo. Kinasusuklaman ninyo ang mga ginagawa ng Nicolaita na kinasusuklaman ko rin. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay papayagan kong kumain ng bunga
bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Ang bungang ito ay nasa paraiso ng Diyos. Ano po? Yung promise rewarded ng Panginoon. Yung promise ng Panginoon na handang ibigay sa atin. Ano yung pangako ng Panginoon? Yung makakakain. Ang magtatagumpay ay papayagan kong kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Ang bungang ito ay nasa paraiso ng Diyos. Yun yung kalangitan. Nandun na yung reward natin sa langit. Kaya lagi tayong magpatuloy sa Panginoon. Lagi natin alalahanin yung pag-ibig natin sa Panginoon. Dahil ang Panginoon kahit kailan ay hindi nawawalan ng pag-ibig sa atin. Tayo pa ay maaaring mawalan ng pag-ibig sa Panginoon. Maaari nating makalimutan ang pag-ibig sa Panginoon. Pero ang Panginoon kahit kailan ay hindi mawawalan ng pag-ibig sa atin. Ano po? Yung effort natin sa Panginoon ay nakikita yun ng Panginoon. Pero kailangan mag-e-effort din tayo sa Panginoon. Kailangan nandun din yung pagbibigay natin ng effort sa Panginoon. Kasi sabi nga sabi dito ay, yung ito ay warning ng Panginoon sa mga disobedience natin. Kasi kahit nasa loob tayo ng bahay-sambahan, naglilingkod tayo sa Panginoon, kung hindi tayo umaalis doon sa kasalanan, ay hindi natin iniibig ang Panginoon. Kaya nagpapasalamat akong patuloy dahil yung pangako ng Panginoon ay napaka-victorious. Di po ba? Sabi nga ay, sa reflection ay, remember, repent, and repeat. Ano po? Alalahanin. Alalahanin, magsisi, no po? At saka bumalik kung gaano mo iniibig noon ng Panginoon. Huwag po nating hayaan na mawala yung init ng una nating pag-ibig. Sabi nga, sa mag-asawa daw ay, hindi mo laging mahal ang asawa mo. Bakit natututunan mong mahalin palagi yung asawa mo? Dahil yun sa biyaya ng Panginoon. Sabi nga ni hindi daw araw-araw ay mahal ang asawa. Pero ang Panginoon, araw-araw tayong mahal. Ano po? Kaya yung i-proclaim natin na yung pag-ibig ng Panginoon ay kailanman ay hindi nawawala. Kaya patuloy akong nagpapasalamat dahil yung patience ng Panginoon sa atin ay napakahaba, hindi po napakaikli. Napakahaba ng patience sa atin ng Panginoon. Hindi nawawala yung pasensya sa atin ng Panginoon. Kahit nakakalimutan nating mahal natin ng Panginoon, ay ang Panginoon nga ay hindi nawawalan ng pag-ibig sa atin. Kaya yung pasensya niya ay napakahaba. Ano po? Kaya nagpapasalamat akong Panginoon dahil ang Panginoon natin ay faithful and adjust. Ano po? Siya ang ating Diyos na kailanman ay hindi nagkulang at hindi bumibitiw sa atin. Ano po? Kaya lagi natin isipin na i-reignite natin yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Yung pag-ibig natin sa Panginoon. Lagi nating isipin na ang tawag doon, kung sa text, walang wakas. Kung sa load, hindi siya naubos. Ano po? Hindi naubos yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. So, unlimited grace, unlimited love, yung natatanggap natin sa Panginoon. Kaya, lagi nating alalahanin. Kung dumadating tayo sa punto na nakakaramdam tayo ng kapaguran, nakakaramdam tayo ng mga bagay sa gawang paglilingkod, ay isipin natin kung sino yung una nating inibig. Salamat sa Panginoon. Ako po ay magpapatotoo. Noong pong dumating ako sa bansang Czech Republic ay napakahina po ng aking sobrang lamig ng aking paglilingkod sa Panginoon. Dahil nung ako po ay umalis sa Taiwan ay talagang ang dami po kasing pinagdaanan ng Church ng Daliao. Ang dami pong pinagdaanan ng Church ng Daliao na halos parang sabi ko, parang nawawalan ako ng faith. Pero laging pinapaalala sa akin ng Panginoon, ano ba yung pangalan ng church? Door of Faith, punong-puno ng pananampalataya, punong-puno ng faith. Kasi nung nalipat ako ng Tainan ay napakasipag po ng aking pastor at pastora sa Daliao. Hatid sundo po ako ng aking pastor at pastora from Kaohsiung to Tainan. Nalungkot lamang po ako bigla nung
Sumabay po yung aking panghihina nung biglang nawala ang Pastor Ace po. Nagulat na lang po ako, parang out of nowhere. Bigla po siyang nawala. Tapos sabi ko, ano kayang nangyari? Anong nangyayari? Kaya sabi ko ay sobrang humina ng pananampalataya ko nun dahil yung mga tao na isa sa mga hinahawakan ko ay pinanghinaan din. So sabi ko nga, kung hindi ka talaga sa Panginoon nakahawak ay hihina ka din. Kaya nagpapasalamat ako patuloy sa Panginoon dahil patuloy niya akong tinatayo sa biyaya at habag niya. Kaya po ngayon po ay dinala pa rin ako ng Panginoon kung saan ako makakapaglingkod sa Kanya, na patuloy na ginagamit sa kabila po ng mga bagay-bagay na nangyayari din ay yung mga natutunan ko po sa Taiwan ay nagagamit ko po. Gamit ko po dito yung yung kahit hindi ka mahal-mahal ay kailangang mahalin. Kasi karamihan po dito ay hindi naniniwala sa Panginoon. Karamihan po dito ay hindi lalo na po sa mga ka-workmates na mga European, hindi po talaga sila naniniwala sa Panginoon. Kaya sabi ko nga ay kahit ganun yung paniniwala nila ay ibibigay ko yung pag-ibig na natatanggap ko mula sa Panginoon. Kaya sabi ko ay yung pag-ibig ng Panginoon, kahit sabi ko nga ay natutunan ko sa Taiwan na kahit hindi ka mahal-mahal ay kailangan mong mahalin. Pero tunay po na pagmamahal, yun po yung nagagamit ko dahil sabi nung aking mga katrabaho ay, Bel, saan ka kumukuha ng kagalakan? Sabi ko po ay sa Lord. Hindi sila naniniwala sa Panginoon. Pero sabi nila, malapit na daw silang maniwala kasi nakikita daw nila sa akin na talagang lagi akong masaya. Kaya sa papuri po sa Panginoon, sabi ko ay, kailangan ko palang ibigay talaga yung galing sa Panginoon. Kasi hindi mo naman maibibigay yung pag-ibig kung hindi yun galing sa Panginoon. Hindi mo kayang ibigin ng isang taong hindi ka mahal-mahal kung hindi yun galing sa Panginoon. Dahil yun ay biyaya ng Panginoon. Kaya wag po natin aalisin yung pag-ibig natin sa Panginoon para kaya rin po nating umibig sa iba. Dahil yun po ay galing sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Yun lamang po. Muli po ay magandang umaga na po sa inyo po. Kasi po kami po ay 12 o'clock na rin ng umaga dito po. Dahil magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Muli po kami po ay, tayo po muna po ay manalangin. Manalangin po muna tayo sa Panginoon. Awitan po muna natin ng Panginoon. Mga kapatid, isang paalala na wag po natin aalisin yung pag-ibig natin sa Panginoon para makapagbigay rin tayo ng pag-ibig sa iba. Po. Awitan mo muli natin ang Panginoon bago po tayo magwakas ng panalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Buhay ko'y nabago, binigyan karapat-dapat ang isang katulad ko. Kaya mga pangarap ay nilimot, masunod lamang kanyang kalooban. Napakabuti niyo po. Yes, Lord. Ng Diyos na sa akin ay umibig, katapatan niya sa buhay ko'y tiyak. Wala na po ibang paglilingkuran. Buhay ko sa Diyos. Napakabuti. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig,
paglilingkuran buhay ko sa Diyos nakalaan. Yes, Lord. Hallelujah. Napakabuti niyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus, Panginoon. Maraming salamat muli, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo na walang hanggan, Panginoon. Sa biyaya mo na walang hanggan, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa unlimited love, unlimited grace, Panginoon, na patuloy niyong binibigay sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, Panginoon. Salamat sa 8 taon, Panginoon, ng inyong katapatan sa morning devotions na ito, Panginoon. Salamat sa pribilehiyo na makapag-aral ng inyong salita, Panginoon. Patuloy nga kayo, Panginoon, na umabot, Panginoon, ng inyong mga anak, Panginoon, through devotions, Panginoon, na nais pang makakilala sa inyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, let your word spreads, Panginoon, sa pamagitan ng devotions, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat sa buhay, Panginoon, ng bawat isa kong kapatid, Panginoon. Mga nakikinig, makikinig pa, Panginoon. Maraming salamat sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng aming mga tagapanguna, Panginoon, na patuloy niyong ginagabayan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng mga pastors, Panginoon, na patuloy na nananalangin, Panginoon, para sa inyong gawain, Panginoon. Patuloy ko silang dinudulog sa inyo, O Lord. Hallelujah. Patuloy na kalakasan, Panginoon, ang nagmumula sa inyo, Panginoon. Maging ang mga kapwa ko, lingkod nyo, Panginoon, patuloy kong tinataas sa inyo, O Lord. Na yung pag-ibig na nagmumula sa inyo, Panginoon, ay handang ibigay kahit kanino, Panginoon. Hallelujah. Dahil kayo yung unang nagmahal sa amin, Panginoon. Kayo yung unang nagbigay pag-ibig sa amin, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na ibigay rin sa iba yung pag-ibig na nagmumula sa inyo, O Lord. Hallelujah, Jesus. Patuloy niyo kaming i-remind, Panginoon, ng una naming pagmamahal sa inyo, Panginoon. Patuloy mo kaming i-remind, Panginoon, kung gaano kami nag-init nung una namin kayong makilala, Panginoon, upang hindi maupos, Panginoon, yung aming apoy, Panginoon, ng paglilingkod sa inyo, Panginoon. Patuloy kong tinataas sa inyo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Anumang kapaguran, Panginoon, na nararanasan, Panginoon. Ang bawat umaga, Panginoon, ay patuloy na biyaya na nagmumula sa inyo, O Lord. Higit kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa inyo, O Lord. Hallelujah, hindi maikli ang inyong mga kamay na kayang abutin ng kahit na sino, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo, maging ang aming mga kasama dati na naglilingkod sa inyo, O Lord. Nasaan man sila, Panginoon. Pinanghihinaan man sila, O Lord. Patuloy niyo silang palakasin, Panginoon. Ipaalala niyo nga sa kanila, Panginoon, kung paano nila kayo unang inibig, O Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Remind us always, O Lord. Convict us, O Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat. Walang hanggang pasasalamat sa inyo, O Lord. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. Amen and amen. Salamat po muli. Muli po kami nagpapasalamat sa inyo po. Magandang umaga po muli sa inyo. Hallelujah. Salamat po. Hello po sa bawat isa. Hello po mula sa kabilang panig ng mundo. Maraming salamat po. Good night na po. Good night na, B. God bless po. God bless po. Maraming salamat po, Pastora Never. Masarado family. God bless po ba?